people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Saturday sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. And then, of course, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi sa patuloy na sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat po dahil everyday nakakakuha tayo ng 3,000 views. So maraming salamat. 3,000 views and more, di ba? And then of course, maraming salamat din sa mga bago nating subscribers dahil ang ating subscribe ay tumataas ng bonggang-bongga. Kaya kapon ka. At hindi lang yan, syempre sa mga nagko-comments, maraming salamat sa nagbibigay ng opinion ninyo sa mga tinatalakay natin. Ay nako, na-appreciate ko po ang ginagawa ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, syempre may pa-shoutout ako sa inyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating shoutout friends. So shoutout kay Games Baluyot, Russell 2016, champion nyo dyan din si Yaya Muhammad, thank you so much. Isabel Pin Bordipilio, maraming salamat. Rosario Balendres, Cesar Anyo Nuevo, Robert Casanyas, Snake Gem, Gloria Riniva, Melinda Martinez, maraming salamat. Kay Majestica Led Chatres, maraming salamat. Louie Paden, Charles Betagon, Barbet Elizalde, ayan, nako, maraming salamat din syempre kay Madam Catherine Kane. Thank you so much. At saka thank you so much din kay Jebran Virano. Thank you. At saka syempre hindi natin makakalimutan si Jesusa Gloria. Shout out din tayo kay Jervin Ligaspi at saka kay Carlo Magat. And then of course gusto ko rin pasalamatan si Madam Henrietta Solidad at saka si Madam Jenaline Napaton at saka syempre si Attorney Cornelo Dilag at saka si Maverick. Maraming salamat. And then of course hindi natin makakalimutan Christine Ann Perez. So yon. So ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Miss Universe Thailand na sina Antonia Forcil at saka si Angeli Ann Scott Kemes at saka si Ann, tatlong Ann, di ba? Ayun, so syempre, umeksena para sa Songkran Festival. So magaganap ang Songkran Festival bukas, pero ngayong araw na to, syempre, yung mga beauty queens from Thailand ay talaga namang busy-busyhan dahil talaga sa parada na nagaganap ngayon dito sa Bangkok, Thailand. So ayun nga, pinarada nga yung tatlong Ann, si Antonia, si Angeli at saka si Ann. Nakalimutan ko apelido nung Ann na yan. Sa lahat kasi ng Miss Universe Miss Universe Thailand, siya yung tipong hindi ko favorite. Charot. So yun. Ayun. So naloka ako kasi talagang para silang mga diwata sa sa kaharian ng diyan sa kingdom ng Thailand. O di ba? So yun, nakakatuwa kasi syempre iba talaga ang Songkran Festival. And then doon naman sa dito din sa kabila namang meron ding parada. Ang pinarada naman dyan, yung Miss Grand Beauty. Yes! At bukas nga magaganap naman sa Central World ang beauty ng Miss Universe naman ang ipaparada nila. So, dyan kasama ang ating Miss Universe Asia na si Chelsea Manalo. O, diba? So, yun. So, isa ako sa mga magiging fresh media doon. Oo. Kaya,
ayun, happy ako. And then, bukas magkikita kami ni RJ. So, yan. And then, of course, syempre, maganda ako bukas dahil syempre, Songkran Festival. Sana makapag-vlog muna ako ng bonggang-bongga na suot ko ang aking costume. Charot! So, yun. So, syempre, mapakita ko yun sa inyo para masaya. And then, ayun. So, syempre, excited ako makita ang Asia Queen. Ano ba daw? Miss Universe continent. So yon. And then, syempre, ang pinaka-exciting sa gusto kong mangyari bukas, yung makita ko si Chelsea manalo. Ng bonggang-bongga. Diba? So, yan! Kaya naman, excited ako sa Songkran Festival. At ayun, congratulations sa mga reyna na pinaparada dyan sa kalsada. And then, yung beauty ko naman yung ipaparada ko bukas. So, yon. And then, eto, sumunod natin, chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Indonesia sa Miss Aura International? Tingin mo kakabog ba ang beauty niya? Well, maganda siya sa totoo lang. Gusto ko yung beauty niya, parang powerful yung dating. Pero hindi ko lang alam kung may aura dahil minsan, yung ibang photos niya kapag tinitignan ko, mukha siyang bakla. Charot. So, yun. So, nakakaloka kasi. Maganda siya sa totoo lang. Pero hindi ko alam kung papatok ba yung beauty niya sa aura. Kasi syempre, Miss Aura dapat charming-charmingan. Yung mga ganun yung datingan. Ito kasi, strong yung beauty niya. Parang siguro kung ilalaban mo to ng Miss Grand, okay. Pero parang sa Miss Aura, parang minsan nakikita ko yung ibang photos niya, mukha siyang transgender. Sorry guys. So yan. Pero sige lang, laban lang, di ba? Malay mo, sila ang manalong Miss Aura ngayong taon na to, di ba? So, fight, laban. Kasi nakikita ko naman na may ibubuga naman. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Michelle D at Catriona Gray nagsama sa Singapore para sa iisang event. Ano ang chika mo dito? Ay, bongga yan. Gusto ko yan kasi pareha silang naging Miss World, pareha silang naging Miss Universe Philippines. Yung katulad na kay Catriona, dalawang title holder na sa from national pageant na malaki, World and Universe. And then ganun din si Michelle D, di ba? So, World and Universe. Kaya, ang saya lang na nagsasama sila. Pero syempre, top 10 sa Miss Universe and Miss Universe. O, bongga yan. And of course, Philippine Pride yan. At masasabi ko na natutuwa ako kasi pareha silang may interest sa music. And then, ayun nga, kaka-release nga lang ni Michelle D na ng Reyna. And then, for sure, na pag-usapan nila yan. At looking forward sa mga dapat nating abangan sa kanila kasi na 'di ba ayan nga si Catriona Gray, hinihintay natin kung ano yung next sa kanya, and then ito naman kay Michelle D, hinihintay natin kung sasali ba siya sa Miss Grand, 'di ba? So yon, so congratulations sa kanilang dalawa, yun yung masasabi ko. Basta gandang Pilipina panalo, 'di ba? So yon, and then of course para sa sumunod natin chika, Gabby Garcia, Mama Sam, magiging host sa Miss Universe Philippines. Nung last year din, 'di ba, naging host din siya dito. So natutuwa ako kasi nakikita ko na talagang lalong gumagaling si Gabby pagdating sa hosting. So napapanood ko siya sa Pinoy Big Brother. In fairness naman sa kanya, talagang winner talagang mag-host. Talaga sa totoo lang. At masasabi ko, waiting ako sa kanya kung kailan siya sasali sa sa beauty pageant kasi 'di ba may plano daw tong sumali, at saka si Mr. Arnold na gusto nga niyang maging Miss Grand Philippines to, si Gabby Garcia. Ayan yung sinabi niya sa akin. Ayan yung gusto niyang sumali. Pero siguro kapag pumayat lang konti, tapos alam mo yon, talagang naging interesado siya, why not? Parang kamukha siya ni Michelle D, no? Pag tinititigan mo ng matagal, parang Michelle D na pinabata. Pero tingnan natin kung join na ba ito si Gabby Garcia sa sa beauty pageant. And then ayun, so natutuwa ako kasi siya na naman ang host. Noong last year kasi maganda din naman yung ginawa niya bilang host ng Miss Universe Philippines, and then ayun, kaya kinuha siya uli. And tingnan natin kung ano ang pasabog niya this year, di ba? So congratulations kay Gabby Garcia. Pero eto mas bongga dahil April Smith
And Gabby Basiano, magtatapat daw sa Miss Grand Philippines. Well, we are excited dahil parehas natin silang gusto. Diyos ko, Gabby, atong si Gabby Basiano ay tagal na natin itong hinihintay na sumali uli. At yung beauty niya, talagang masasabi ko, wow! Di ba? So, alam naman natin kung paano itong magpaandar, magpasabog sa sa international, sa national stage, di ba? Kung paano yan umeksena, lalo na pagdating sa evening gown. And then, tingnan natin kung siya nga ba ang ipapadala natin ngayong taon na to dito sa Miss Grand. Height, beauty, and body, talagang masasabi ko, winner. Pero siguro ang hinihintay ko kay Gabby, yung transformation, the way kung paano siya mag-perform. Kasi ayun yung problema sa kanya, yung performance niya during swimsuit, medyo parang hindi ganun kakabog. At ayun, so gusto ko ma-develop niya yun ng more, parang mas maangas yung datingan at mas confident sa sarili, lalo na pag rumarampa. And then dito naman kay April Smith, wala naman akong masabi dito sa babaeng to, Diyos ko Lord. Kung performance ang pag-uusapan, ay nako, alam natin na kaya niyang kumabog. Talagang masasabi ko din yung beauty, yung performance, talagang pack na pack. So, tignan natin kung silang dalawa ni April ay makikita nga natin bilang officially candidates nga dito sa Miss Grand Philippines for 2025. Yes! I'm so excited. Kayo ba? Excited ba kayo? Sana sumali, no? Kasi, di ba, ayan din naman yung hinihintay natin. Pero, eto, pambato ng Nueva Ecija dito sa Miss Universe Philippines, Mama Sam, na si Chanel Olive Thomas. So, tingin mo, Mama Sam, aariba ba to para sa finalist na Miss Universe Philippines? I think wala pa naman kasing bearing yung mga nakikita natin sa mga girls. Sa totoo lang, after kong mapanood yung The Queen, mas naintindihan ko kung ano ang meron ang labanan dito sa Miss Universe Philippines. Mas nauunawaan ko kung paano sila pumipili ng girls. And then, hindi biro guys, yung mga pinagdadaanan ng mga girls. So, I won Chanel Olive na sana makapasok sa semifinals dahil sa totoo lang, iba din naman talaga yung galing na ipinakita neto noong during Binibining Pilipinas, di ba? And then, nag-hope ako na sana makalusot siya dito. At naniniwala ako na kaya niyang ibigay ang laban niya at kaya niyang lumaban ng todo, di ba? So, yes, yung mga ibang supporters, hindi siya sinusuportahan, pero ako, naniniwala ako na papasok to sa semifinals. Top 20 ang kukunin. And then, I think sa top 20, makakalusot ang Chanel, di ba? Si Nueva Ecija. So, wag mawala yung pag-asa niya. Ipakita niya yung galing niya pag during preliminary competition, closed door interview, napaka-importante. Kasi doon talaga nakikita mo kung ang babae ba ay talagang nasa puso ang mga sinasabi. And then, tignan natin, di ba? So, good luck! So, yun. So, I'm so excited. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Alexi at Krishnan Gravides, tingin mo, mag-uuwi kaya ng corona sa ating bansa ngayong taon na to? We are excited para sa laban ni Krishnan Gravides sa Miss World. At ngayon naman, excited din tayo sa laban na ginagawa ngayon ni Alexi Brooks. Si Alexi Brooks talagang, malakas. Kumbaga, parang kahit noon naman nakikita natin na she's confident the way kung paano niya ipinipresent yung sarili niya, paano niya inilalaban. And I hope na sana mauwi niya talaga yung corona dahil deserve naman ni Alexi, di ba? Kasi kung titingnan mo naman si Alexi, talagang palaban, nandoon na tinatry niya yung best niya. Siguro ang advice ko lang kay Alexi, hinay-hinay lang. So, better na i-enjoy mo. At yun naman yung nakikita natin sa kanya ngayon na ginagawa niya. Ini-enjoy niya yung pageant. More than doon sa
parang nandoon ka sa, no, mananalo ako dito. Siguro mas maganda na i-enjoy mo lang at ipakita mo lang yung kung ano ka bilang isang kandidata ng Pilipinas dito sa Miss Eco International. At in fairness naman sa kanya, congratulations dahil nanalo siyang first runner-up sa talent portion ng Miss Eco International this year. So, isa na tong magandang panimula at isa na tong magandang pahiwatig sa atin na talaga ang Alexi Brooks ay lumalaban ng bonggang-bongga. And then, pagdating naman kay Krishnan Garabide, syempre, isa to sa mga talagang aabangan natin dahil lahat naman tayo ay looking forward sa kung ano ba ang ipapakita ni Alexi, kaya ba ni Alexi, di ba? Pero nandoon tayo na, sige, laban lang dahil malaki yung paniniwala natin na kaya naman niya. At ayun, mukhang maganda ang magiging kahinatnan ng laban nila and looking forward tayo kung sila nga ba ang mananalo ngayong taon na to sa international pageant. So ngayon pala, congratulations dahil nakikita naman natin talagang lumalaban naman ng bonggang-bongga, diba? So yun, so we are excited. Pero eto ang sumunod natin, chika. Mama Sam, tingin mo, Aliana Aduana, may uuwi kaya ang corona ng Miss Universe Philippines? Depende sa kanya yan. So nakikita ko, kung ako tatanungin ninyo, nakikita naman natin si Aliana ay talagang malakas na kandidata. At nakikita naman natin na ginagawa niya din yung best niya. Magaling pagdating sa communication skills, magaling pagdating sa performance, and then nandoon din na talagang masasabi mo may body talaga. Pero depende yun sa kanya, depende sa ipapakita niya, depende kung may impress niya yung judges. But for now, ang nakikita ko dito kay Liana Aduana ay lumalaban. O lumalaban at may laban, di ba? So siguro hintayin lang natin yung closed door interview, preliminary. So doon, malalaman natin. For sure, aariba yan. Pero kung destiny niya to, sa kanya mapupunta ang corona. Pero kung hindi niya destiny to, hindi siya mananalo dito. Diba? Kahit pa sabihin mo, tawag dito, umariba pa siya ng bonggang-bongga. So, it's all about destiny ng girl. So, depende yan sa mga kalaban niya, depende sa laro niya. So, doon nakasalalay ang ikakapanalo niya. Kung ang laro niya ay talagang malinis, maayos, at ibibigay niya talaga yung tamang hinahanap ng organization, siya ang magwawaging Miss Universe Philippines. Kasi naniniwala ako na ang Miss Universe Philippines, it's all about yung kapalaran ng girls, kung para sa'yo ba to, kung ipagkakaloob ba sa'yo ng Diyos. It's not about dahil gusto ni Jonas, ito ang hinahanap ni Jonas. It's all about kung paano ipapanalo ng girl, di ba? And tignan natin. So, syempre, samahan natin ng dasal para kay Liana Aduana. Samahan natin ng suporta, di ba? Suportahan ninyo, suportahan natin. And then, depende na yan kay Liana Aduana kung ano yung ipapakita niya sa gabi ng Miss Universe Philippines. So, wish all the best for Liana. Laban lang. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, syempre, maraming salamat. Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, thank you so much sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.